Basura rito, basura roon. Bukod sa banta sa kalikasan, may mga basura ring mapanganib, pati na sa kalusugan. Yan ang mga hospital waste. Saan nga ba napupunta yan? Yan ang tinutukan ni Cara David sa bagong episode ng digital documentary program ng GMA Public Affairs na Cara Docs. Panoorin natin ito. Basura dito, basura doon, basura kahit saan. Kung napapaisip ka kung saan napupunta ang mga basurang ito, mas mapapaisip ka kung saan nga ba dinadala ang mga basurang galing sa mga ospital o yung tinatawag na medical waste. Nakilala namin si Christopher, isang crew ng isang pribadong kumpanya. Ang kanyang trabaho, mangolekta ng basura sa mga ospital, gaya ng mga gamit na face mask, gloves at syringe. Isa sa mga pinakamahirap na trabaho sa mundo ay yung paghahakot ng basura, pero merong mga uri ng basura na talaga namang hazardous kung kanilang tawagin at delikado dun sa mismong mga naghahakot. At sasamahan natin yung mga naghahakot ng hazardous waste, pero kailangan talagang fully protected tayo kasi ibang klase yung hospital waste. So maglalagay tayo ngayon ng protection sa mata kasi hindi rin natin alam kung ano yung pwedeng pumasok dun sa ating mata. So makikita ninyo, ito yung itsura ng hazardous materials na nakuha dito sa ospital na ito. Kung makikita ninyo sa mga ospital, basta naka-yellow na plastic, ibig sabihin nun hazardous waste yun. May iba't ibang uri ng hazardous waste. Meron yung pathological waste na yung mga katawan ng mga tao, liquid, placenta, kung ano-ano. Dahil sa araw-araw na takbo ng trabaho ni Christopher, hindi na bago sa kanya na makakita ng mga parte ng katawan ng tao. Noon po sa mga iba't ibang hazardous waste, yung pathological, pharmaceutical, ganyan. Ayan po nga yung talagang makikita mo yung paa. Opo. Ano nga ginagawa ninyo pag nakikita For safety ma'am, lalagay namin sa drum, papaalutan, para hindi hindi kami makaperwisyo. Hindi na po kayo natatakot. Sanay na. Sanay nga po. Yan po ang pinasok namin dito bahay. Taong 2018, higit kumulang 55,749 tonelada ng mga infectious waste ang naiipon ng Pilipinas. Sa ulat ng DNR-EMB Online Hazardous Waste Management System, ang krisis na ito nagresulta ng 480% na pagtaas ng hazardous and infectious waste generation mula June 2020 hanggang December 2021. Dagdag pa rito, taong 2021 naman, higit kumulang 234,000 metric tons ng healthcare waste ang naipon. Aabot ito sa higit kumulang 6,000 trucks. Pero kung wala ang Kalangitan Landfill, saan na nga ba maaaring dalhin ang mga basurang kinokolekta ni na Christopher? Lalo pat pinangangambahan itong tuluyang isasara ngayong Oktubre. Abangan ang kabuuan ng dokumentaryong ito mamayang alas 5 ng hapon sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ito ang Cara Docs, ang kwento sa bawat numero.